Tara na. O, Enchong. Una na ako. Sige pa. Papainit pa ako ng sasakyan. Hindi na ako magja-jacket. Hindi naman malamig. Peanut, dito muna ikaw ha. Naku. Kasi gagala tayo sa mall eh. Nakakaawa naman si Peanut. Dito na lang ikaw, bunso. Ha? Kasi may mga pupuntahan tayong bawal daw ikaw. Ha? Dito na lang muna ikaw ha. Nung nakaraan, kasama ka namin, di ba? Buhat-buhat kita. Ito na lang ha, pakis mo na sa daddy. Hindi na namin siya isasama kasi nakakaawa naman kung may papasukan kami na no pet allowed. So baka maiwan lang siya sa parking. Malapit na naman ng mag-summer ulit. Once na matapos na tong month na to, mag-i-spring na. So pwede na namin siyang ilabas-labas. Medyo naambon-ambon kasi, so nakakaawa naman kung may iwan siya sa parking. Ganda ng araw. Buti na lang. Nung mga nakaraan, naulan eh. Hindi na namin siguro kukunin yung yung bahay ng mga tiningnan namin. Kasi may mga nakadil na ako. Nakausap na namin sila. Ang dami kasi ngayong renta na mura. Kaya na-tempt ako na magtingin-tingin. Kaya nga lang, nung nakita ko yung mga murang rental at plano ko ng i-close deal, kinausap ko muna tong landlord ko dito. So sabi ko nga, sa dami ngayon ng mga hindi na nare-renew at napapauwi na, ang daming mga temporary resident na pinauwi. Gaya ng mga temporary workers, kagaya ng mga international students. So may idea naman sila. Pinakita ko kasi yung mga postings ngayon sa marketplace. Na yung mga dating 1.5, 2,000, 2.5 na rental is ang laki ng ibinaba. Bagsak talaga ngayon ang market ng mga rentals. Kanya-kanyang pakulupan na all utilities included, wifi, etc. etc. Kaya nung napag-usapan nga namin nung minsan nung landlord ko, kasi nung minsan pag-uwi niya, nabanggit niya sa akin, Ferds, mababakante yung isang paupahan ko dito. Sabi ko, magkano ba yan? Mas mababa ng 200 compare dito sa nirerentahan namin. Sabi ko, sa ngayon, napakarami ko nakakita na bagsak presyo na rental kasi nga napakarami nang napapauwi. And then, nung chinek namin, pinakita ko sa kanya, sabi nga niya, oo nga no. So, mababakante yung isa. And sabi ko na rin sa kanya, actually may mga offer akong kino-consider. Ang dami ko kasi nakikitang murang rental na all included na. So sabi ko sa kanya, nagkausap na naman tayo nung nakaraan. Sabi mo naman, walang problema kung makahanap kami ng kung saan kami mas makakasave. And sabi niya sa akin, pag-iisipan ko, Ferds. Kasi di ba nga nung nakaraan, hindi naman kami nagre-request. Kusa na lang niyang binabaan yung renta namin dito ng 100. And then nung mga nakaraan, may mga tinignan na kaming murang rental dito at ang kagandahan pa, maganda yung location. Bukod sa malapit na sa highway, malapit pa sa lahat ng establishment like Walmart, Superstore, No Frills, and 6 minutes away doon sa work ni Mrs. and 6 minutes away doon sa work ng anak ko. And ako na lang yung magdadrive ay mga 10 minutes away. Kasi ganun din naman halos mula dito papunta sa farm is 9 minutes. So yung lilipatan sana namin is 10 minutes. Kaya nga lang ito na, after naming ma-check yung bahay, nagustuhan na namin, tinanong ko yung anak ko, sabi naman niya mas gusto pa rin daw niya dito. Tinanong ko si Missy, sabi niya mas gusto niya doon. Ang pinagkaiba nga lang, yung nagustuhan namin is as in walang kagamit-gamit pero napakalinis. Ito kasing nakuha namin dito is fully furnished na wala na kaming dinala halos na gamit. As in kompleto na kumbaga titirhan na lang. Kaya lang ang mga kinonsider namin is yun nga, dun kasi plus utilities pa dito all in na. And ito pa yung ikinagulat namin nung pag-uwi namin nung gabing yon after naming matingnan yung bahay na nagustuhan namin. Pag-uwi namin, tumawag itong landlord ko at binawasan yung renta namin. Yun yung pinakang offer daw na maibibigay niya. So doon kami napaisip, sabi nga namin, ayan na, doon na tayo magkakaproblema kung aalis ba tayo dito. Kasi sa totoo lang, maganda kasi yung relationship namin nung landlord ko. Lagi din niya nababanggit na malinis nga daw kami sa bahay, maayos daw kaming tumira dahil yung mga una-una daw tumira dito
laging siya pa daw yung naglilinis nitong mga dinadaanan ngayon, hindi na daw niya nililinis. Kasi nga nakikita naman niya, may CCTV din naman doon, nalilinis lagi ni Mrs. So yung hallway laging malinis, tapos pag pumapasok siya doon sa area, talagang kita niya na malinis. Lagi nga niya napupuri at nasasabi nga niya na buti pa kayo, malinis kayo sa bahay. Kaya sa tingin ko nagustuhan din naman niya kami dito, kaya ayaw na niya kaming umalis. And besides, sabi ko nga sa inyo, may isang aalis doon. So kung sasabay pa kami, dalawa na yung mawawala sa kanya na nagre-renta sa kanya. Ngayon lang uli kami nagkasabay-sabay ng day off, kaya makapasyal muna kami sa I think Richmond or sa Vancouver. Kasi bihirang mangyari to pag hindi may pasok yung anak ko, si Mrs. may pasok or ako, so bihirang mangyari tong sabay-sabay. Nung minsan nga sabi nung anak ko, wala na daw ba siyang gagawin dito kung hindi magtrabaho na magtrabaho. Sabi ko sa kanya, sa ngayon lang naman yan kasi nag-aantay pa tayo ng papel. Pag lumabas na yon, mag-aaral ka na ulit. Kasi gusto ko talaga siyang mag-aral. Ayoko naman kagad talaga siyang magtrabaho. Kaya nga lang, sayang naman yung open work permit niya kaysa nakatenga siya. Sabi ko nga, wala namang gagawin din kahit na nasa Pilipinas ka kundi magtrabaho din naman eh. Kasi hindi ka naman pwedeng maghapon nakatambay lang sa Pilipinas. Stop muna kami sa pagtingin ng bahay kasi nga medyo naguluhan kami. Nung after naming makahanap ng mga nagustuhan namin, ang ginawa naman ng aming landlord, binabaan yung presyo ng aming renta. Kaya napaisip kami kung aalis pa ba kami. Kasi kung tutuusin, malapit din naman tong aming inuupahan sa lahat. 6 minutes away do sa work ng anak ko, 9 minutes away do sa farm. Yung sa work ni Mrs. is 10 minutes or 12 minutes away. So hindi naman ganun kalayo. Tsaka kagandahan, all included na. Kumbaga magpakasawa kang magluto, magpakasawa kang manood ng movie, gumamit ng kuryente. So masusulit mo talaga. Kasi ang iniisip namin, doon sa lilipatan namin, baka mamaya yung nasa taas is mataas yung konsumo nila. Kasi ang nakalagay doon sa description is share daw kami nung tenant sa taas. So baka mamaya tipid kami ng tipid, tapos yung nasa taas malakas kumonsumo. So yun yung iniisip namin. Kasi kami, nasanay kami ng talagang one to sawa. Luto ka ng luto, sulitin mo yung renta kaysa kumain sa labas. So sa ganung paraan, mas makakatipid kami. So dumaan lang kami guys dito sa Dapin Donuts kasi nagkikrave yung anak ko. Isa yan sa trending dito sa mga nakikita ko sa reels na masarap na donuts, which is na-try din namin siya nung minsan. Talagang masarap nga. Yun nga lang, medyo pricey kumpara dun sa Tim's na I think yung Tim's is yung half dozen is $7 or 7.50 cents lang yung Dito kasi parang 11 or $10.50 yung half dozen. Doon sana kami sa Liz Donut, kaya lang medyo malayo dito. So dito na lang muna. Ganun din naman, parehas lang namang masarap. Ito yung masarap, yung sugar rice na to. Yan. Ikaw, ano bang ibang masarap Ito masarap yung itong honey dip. Try mo yung honey dip. Honey dip tsaka yung sugar rice. Parang yun lang kasi nakakaumay, parang parehas lang din naman yan ng mga donut na nakikita natin. Parang gusto ko lang yung sugar rice saka yung honey dip. So marami siyang flavor guys, marami kayong pamimilian. Pero kung ikaw ay sawa ka na sa Tim's, yan pwede mong itry to. Marami pang flavor siya dito, Yan. So nung nakaraan to, parang sarap din ito. Anak, try mo nga to. Yung nasa babang yun. Parang nakita Parang yun yung nasa Tim's. nakita ka sa mga TV shows Para ito din yun. Ito yun. Old fashion. Yung old fashion, parang yan. Ano mo na, i-one box mo na. Kasi ang one box ay 20. Yung half dozen is 10.50 cents. Cash or debit lang daw po doon. Cash or debit lang. So hindi mo nagamit yung credit card ko. Nagbayad, okay lang yun. Naku, nasa CR pa naman ako. Naalala ko, hindi po kasi yung ginawa natin. Oo nga pala, nawala sa isip ko. Bawal nga pala yung credit card dito, debit lang. Ayos. So, hindi namin nagamit yung credit card ko. Buti na lang yung anak ko. May pera naman. So, siya na lang ang nagbayad. Nag-message sa akin yung tinignan nating bahay. Ngayon lang. Sabi niya sa akin, 60% ng utilities ang magbabayad yun nasa taas. 40% ang isi-share natin. So 60-40, 60 sa taas, 40 sa atin. Yung plano ko, tawagan ko muna ngayon at itatry ko na i-bid kung kung mapapababa pa. Kasi sasabihin ko sa kanya na inoperan tayo dun sa tinitira natin ngayon na mas mababa.
at utilities is all included. So parang yun nga, baka din natin makuha. Sabi nga ni Kuya, itry mong ibid kung mapapababa pa niya yung renta. Kasi ngayon sa dami ng bakante, malamang ibibigay yan. Ngayon sabi ko nga, hindi naman kami in rush. Kung makuha namin okay, kung hindi, edi okay lang din. Kasi hindi naman talaga kami lilipat sana. Wala kaming planong umalis. Okay naman yung landlord namin. Yun nga lang, dahil nung nakita ko nga maraming bakante na mga murang paupahan dahil sa dami nga ng mga umuuwi na mga international students saka mga temporary workers na mga hindi na na-renew. So marami yung nabakante na mga paupahan kaya bagsak presyo ngayon dito. So parang natitempa ko na lumipat dun sa kung saan mas makakasave kami. Nahirapan lang talaga ako nung una kasi marami yung mga paupahan dito na no pet allowed. So ngayon nakita ko yung mga dating no pet allowed ngayon pet allowed na. Kaya sabi ko try nga natin kung may good deal, kung may good offer, kung saan tayo mas makakasave. Tatry ko ngayon tawagan ito kung kaya niyang tapatan yung inoffer sa amin ng landlord namin na ang gusto ko kasi sana utilities all included para alam niyo yung pag nagluto kami, kung manood kami ng movie, kasi mahilig kami manood itong mga to ng Netflix So want to sawa kami, hindi yung parang nag-aalangan kami kasi iniisip namin, what if malakas gumamit yun nasa taas tapos tayo nagtitipid. So wala, mas malaking babayaran natin kumpara dun sa tinitira namin ngayon na include na lahat yung utilities, wala na kaming binabayaran. Kain tayo guys, ayan Ito yung isang dosena ng donut. Magkano to? 20? $20. So mas mahal siya kumpara sa Teams. Pero nung na-try namin, nung natikman namin talagang alam mo yung parang kakaiba. Kasi lagi na lang Teams yung kinakain namin, so nakakasawa. So ito naman, dito lang siya sa Vancouver, medyo malayo lang. Kaya pag napunta kami dito, dumadaan na talaga kami nito kasi bihira kang makatikim. Ambot. So dito na kami nakarating sa TNT. Kapag-grocery lang muna. Yun ang kagandahan dito, ang sarap mamili. Napakaraming gulay. Itong mga sitaw, ang hirap nitong mahanap sa Abbotsford. Ang mahal pa. Hindi kagaya dito, napakaraming pagpipilian. Puro gulay na bili namin. Ampalaya, sitaw, kalabasa, okra. Kasi nakakasawa nga ang karne. Isda, gulay muna kami. Minsan nagsasawa na kaming kumain. Gusto nga na lang namin, tinapay na lang. Kaya nakakasawa. Kompleto, ayan mangwan, oishi, mangwan, clover. Ano pa ba? Breadsticks, cracklings. Ano nakuha mo? Ha? Ano nakuha mo? Siri. Chiria? O pajubar. Kumuha ka nito? Ay, kay mother po yan. Cracklings, boy bawang. I miss ko po yung sa Pilipinas. So kapag namimiss mo yung mga pagkain Pinoy, yun ang kagandahan dito sa TNT kompleto. Ayun kagaya ng mga chicharon, presto, Hansel, yan mga ganyan stick yan, skyflakes, ayan. Yun ang kagandahan dito. Wala ka nang gusto, anak? Saba? May saba tayo sa bahay. Wala na. Meron. So may namit pa kaming mga followers natin dito. Ang na-recognize nila si Mrs. Sabi daw nila, asawa yun ni Birds. So shout out kina Sir Ariel, yung mag-asawa. Hindi ko na lang na-picturean kasi kanina medyo nagmamadali na din ata sila So kanina nakaupo dito, nilapitan si Mrs. Sabi, asawa yun ni Birds, kaya lang anong ginagawa nun dito sa Richmond? Tapos tinatanong nila, asan daw yung anak ko? Sabi ko, nadun pa. Nabili pa ng simputang kasi ito nga yung paborito naming dayuhin dito from Abbotsford to Richmond. Pinat! Ay, kumusta? Salubong talaga Pakabait naman. Pinat? Hindi sa'yo yan. Kinahapit tabi yan. Yan, so kakauwi lang namin guys. Dami naming napamili. Dumayo pa kami ng Richmond. Doon kami sa TNT na grocery. Kasi nga, mas kumpleto doon. Mga gulay, isda. Marami kaming stocks na wala na. Wala na rin laman yung rep. Ayan, medyo ubos na.
So bukas makapagluto ng isda at gulay kasi nakakasawa na ang karne. And then kanina, habang nasa biyahe kami, tumawag nga yung plano sana naming lilipatan. Ang plano niya ay ibigay sa amin ng mas mababa, kaya napaisip na naman kami kung aalis ba kami dito o kukunin ba namin yon. Kaya nga nalilito na kami habang nasa biyahe kami, nag-iisip ako ng nag-iisip. Sabi ko nga, ano ba, mag-i-stay ba tayo dito o kukunin ba natin yon? Kasi tinapatan niya yung renta namin dito. So parang lalo kami napaisip. Kasi sa totoo lang, 2 buwan pa lang kami dito, binabaan na nung landlord ko yung upa namin ng 100. And then ngayon, dahil nga nalaman ng landlord ko na may plano kaming lumipat, binabaan uli niya. Ngayon, sabi ko doon sa sana, ililipatan namin na nag-offer itong landlord namin ng mas mababang price nitong renta namin. Ang nangyayari naman, tatapatan daw nila. Kaya napapaisip ako. Kasi komportable na kami dito, guys. Ayun o. Ayun naman, kompleto. As in ito, yan, medyo makalat na. Pasensya na kayo. Kasi malis kami kanina, yung mga nilaban, di pa natitiklop. So, ayan o. Napaka-okay naman kami dito. Komportable kami dito. Ayan. Napakalawak. May mga gamit na. Fully furnished. Yung kwarto ng anak ko, napakalawak din yan. Ayun o. And yung washroom, sobrang maganda talaga. Napakalawak o. Tapos yung master bedroom, pag nakita nyo, talagang malaki, malawak talaga to. Ayan. O, pasilip ko lang sa inyo ng konti. Ayan, ito pa lang, pwede na kayo dito tumambay. Pwede kayo matulog kahit 10, maluwag. Nakakarpet na rin siya, and dyan yung mga gamit ko. Meron parang isang washroom dun sa loob na may shower room. Talagang malawak to. Kaya parang sabi ko, mag-stay na lang siguro tayo dito. Pero maya-maya baka tawagan ko yung may-ari ng bahay na lilipatan sana namin at baka i-cancel ko na lang. Kasi mabait talaga, mabait yung landlord namin dito. Wala na rin akong masabi. Tsaka maganda naman yung samahan namin. And tingin ko talaga gumagawa siya ng parang para pigilan kami. Kasi nga nabanggit ko nga sa inyo nung nakaraan na alam niyo yung sabi nga niya, kita ko sa inyo malinis kayo sa bahay. Kita ko talaga laging inaalagaan niyo yung labas, laging malinis. Kaya sa tingin namin, parang gusto niya kaming ikip. Ikaw na, gusto mo talaga ba dito? Gusto din ng anak ko dito. At saka dito na nabuo tong mga alaga namin masaya na sila dito. Kaya sabi ko, sige, dito na nga lang tayo. Saka sanay na rin naman kami dito. Alam niyo, kada uwi ka, dito pa lang sa sopang ito, makakatulog ka na. Talagang napaka-komportable. Hindi ko alam, parang may ganun talagang bahay. Yung parang konting pahinga mo pa lang, konting upo mo pa lang, makakatulog ka na talaga. So in-update ko lang kayo guys, talagang sa ngayon napakarami talaga ng murang renta ngayon dito. Dahil yung mga nakikita ko sa marketplace ay pababaan na sila ng bigay ng presyo ng renta. Yung iba talagang all included na o yung utilities kasama na, then may mga free wifi pa, lahat na halos. Then may mga nag-o-offer pa, yung iba nakita ko na yung first month mo is kalahati lang yung babayaran mo. So ito na talaga yung epekto nung maraming napauwi na mga temporary workers dahil nga sa nahihirapan sila makahanap ng employer na mag-sponsor sa kanila ng panibagong working permit at yung mga international student na na-expired na yung status dito na hindi pa rin nakaka-apply ng permanent residency. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.